Kapwa ay tinanggi rin ng ilang dati at kasulukuyang senador na nakatransaksyon nila si Janet Lim Napoles o ang kanyang mga NGO kaugnay ng kanilang PDAF. Ang ilan pa nga sa kanila hindi raw nakilala ang negosyante. May news to go si Mav Gonzalez. Ang pagsasapubliko ng listahan ni Janet Lim Napoles ng mga opisyal na sangkot umano sa pork barrel scam, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga personalidad na nabanggit dito. Ang ilan sa kanila, mga aktibo pamanding bumabatiko sa anomalya. Si Budget Secretary Butch Abad, itinangging siya ang nagturo kay Napoles ng mekanismo ng paglalagak ng PDAF sa mga NGO. Ni hindi nga raw siya nakipag-ugnayan kay Napoles. Dapat talagang mag-imbestiga ang Department of Justice at ang Ombudsman. Mas gusto ko ngayon kasi mabuti na yung maagang maliwanagan ang publiko dun sa katotohanan. Si Senador Coco Pimentel, nasasaktan daw na nadadawit ang kanyang pangalan. I've met with her in May of 2012 at humingi nga ng project sa PDAF at tinanggihan ko. O kaya nga if ever may so-called Napoles list, it's bad faith on her part to include me there kasi ang tanong ko, pagkatapos ng May 2012, ano ang action ko? Si Senador J.V. Ejercito, itinangging kilala niya si Napoles. Para kay dating Senador Manny Villar, pamumulitika lang ang pagkakasama sa kanyang pangalan. Wala raw siyang personal o opisyal na transaksyon kay Napoles at sa kanyang mga peking NGO. Maging si Senadora Pia Cayetano, itinangging nagkatransaksyon sila ni Napoles o ng mga NGO nito. Lahat ng records ng PDAF ko are submitted to DBM. Anyone can scrutinize it. I have never ever received any commission in my whole life with respect to PDAF. Si Senadora Lauren Legarda, hindi raw nag-endorso ng kahit anong NGO para makinabang sa kanyang PDAF. Hindi ko sila kilala. Pangalawa, ang NGO sila ay hindi ko rin kilala o alam. At pangatlo, siguro pinakamahalaga, ni minsan ay wala akong ine-endorsong NGO sa kanila o iba man NGO. Itinanggi rin ni na Senador Bongbong Marcos, Alan Peter Cayetano at Chase Escudero na sangkot sila sa anomalya. For the record, sir, you never transacted with Napoles or she never approached you? No. I have never, no. I've said it before. Hindi ba lahat ng hanapan na ng picture? Wala naman akong picture, wala naman akong contact. That I am very, very, very confident about. Dahil nagpakawala si Napoles ng weapons of mass destruction and destruction. Distraction because dinidistract niya, no? Kino-confuse niya ang tao para mawala sa issue sa kanya, para tumagal ang kaso at mapawalan sala sila by 2016. No? Galing ang mga listahang naglilipa na kay Napoles, bakit ba nagsisilbing tagapagsalita, messenger at ahente itong mga taong ginagamit nila? Sana wag magpadala, magpagamit ang mga taong ito para magulo, mamadel at malihis ang issue palayo dito kay Napoles. Dahil sa dulo, galing pa rin ito kay Napoles. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, bukod sa pagtangging nakipagtransaksyon siya kay Napoles, bumuwelta kay Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na isa sa may hawak ng listahan. Muling giit ni Santiago, si Lacson umano ay attack dog ni Senador Juan Ponce Enrile na kaalitan din ng senadora. Sagot naman ni Lacson, sana raw makakuha si Santiago ng kopya ng listahan ng whistleblower na si Ben Herloy ng mga sangkot sa pork barrel scam dahil tiyak daw na ikagugulat niya ito. Ayon naman kay dating Senador June Magsaysay, nais daw muna niyang makita ang detalye ng mga paratang sa kanya. Nagtabi raw siya ng mga dokumento kaugnay ng mga proyektong pinaglagakan ng kanyang PDAF. Sina Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla dati nang itinangging nangomisyon sila mula sa PDAF. Dagdag ngayon ni Estrada. Hindi lang pala kami tatlo lang. Maraming sinasabing di umano nag-misuse ng kanilang pork barrel. Bakit tatlo lang kami? Kukulong nila kami. Di kulong na kami lahat. Kung meron warrant, I will surrender myself. Kabilang sa iba pang tumangging sangkot sila sa pork barrel scam, sina Oriental Mindoro Representative Ray Umali, Pampanga Representative Oscar Rodriguez, Agriculture Secretary Proceso Alcala at Assistant Secretary Alan Umali. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng iba pang personalidad na nabanggit sa listahan. Ang ilan sa kanila hindi sumasagot sa aming mga text at tawag. Mav Gonzalez, GMA News. Tumanggi naman muna nga magkomento sina Senador Gringo Honasan at Tito Soto kaugnay rito. Pero nauna nang sinabi ni Soto na hindi siya senador
Noong 2004 hanggang 2010, ang panahon kung kailan nakikipagtransaksyon umano si Napoles.